Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang panahon iyon, winika ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga skribang mahilig maglalakad na may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay mga tanging luklukan sa mga sinagoga at mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ng mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. At lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinasabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sabagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Sabalit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon sa Ebanghelyo ay natunghayan po natin ang kwento tungkol sa pagbibigay sa templo na kung saan ay pinuri ng Panginoon yung balo na naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Dahil nagbigay siya, sabi ng Panginoon, hindi mula sa labis sa kanya, kundi nagkaloob siya nang ibinigay niya lahat na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Dito magandang pagnilayan po natin, madalas ang nakikita kagad natin ay yung punto na magkano, how much. Nalala ko may kwento misa, narinig ko doon sa isang sermon, nag-uusap daw yung mga perang papel at nagpapayabangan. Sabi daw nung magbarkadang 1,000 saka 500, kami, pinakasosyal kami sa lahat. Kasi lagi mo kaming makikita sa mall. At makikita mo lagi kami sa mga mamahaling mga tindahan. Yung iba, hindi sila makakibo. Yung humirit yung 100, sabi niya, "Ako, social din ako. Kasi nakikita ko sa mga convenience store." Diba? Hindi lang sari-sari store. Sa dami ng convenience store, baryo-baryo, tabi-tabi, nandyan lahat. Hanggang sa uli, sumabat yung 20 pesos. Sabi ng 20 pesos, "Kayo day ko kayo lahat. Ako, napupunta ako sa langit." Kasi madalas, yan ang ibinibigay sa charity. Binibigay mo sa nanlilimos, binibigay mo sa nanghihingi, binibigay mo sa kolekta. Hindi naman po ako nagpaparinig. Nung narinig ko si Nermon yun, natatawa lang din ako. Pero, yun ay isang kaisipan na magandang tingnan po natin, how much do we really give? And how much must we really give? Kung susundan natin yung sinasabi sa Ebanghelyo, maliit yung bigay nung balo. Hindi binabaliwala ng Panginoon yung binibigay nung mayayaman. Naghulog sila sa templo.
Pero ano sinasabi ng Panginoon? Tayo na mga tao, ang tinitingnan kagad natin ay iyong halaga. Magkano? Ang Diyos, ang tinitingnan niya, yung puso natin. Ano yung motibasyon natin? Sabi nga po ng isang manunulat, you can give without loving. Pwede kang magbigay. Kahit malaking bagay, pwede kang magbigay. Kahit sabi mo mamahalin, pwede kang magbigay without loving. Meron ako kwento dating ganyan magpapasko na. Ibibili kita ng hamon. Alam kong paborito mo. Pipila pa ako doon sa Quiapo. Doon sa Excelente. Kahit mahal na ngayon, doble na presyo. Bibiling ko yan. Kasi yun yung gusto mo. Namasyahan ka. Ang haba ng pila. Ang tagal, ang layo ng pinarahan niya. Nasita pa siya ng pulis. Pag uwi niya, nagagalit siya. Ayan, saksak mo sa baga mo. Di ba? Pwede ka magbigay, pero masama loob mo, wala kang pagmamahal. Pwede kang magbigay na napipilitan ka. Pwede kang magbigay na nauubliga ka. Pwede kang magbigay na nagyayabang ka. You can give without loving, but you cannot love without giving. Kaya ito po yung diwa ng Ebanghelyo na sinasabi sa atin ng Panginoon. Hindi po sinasabing, porke mayamang ka, wala na. O porke mahirap ka, mapalad ka na. Hindi yun yung equation. Sabi nga po nung Second Plenary Council, walang tao na napakahirap para hindi pwedeng magbigay. Hindi pwedeng sabihin mo, mahirap lang ako kaya hindi ako makapagbibigay. At wala ding tao na napakayaman para hindi tumanggap. Sabihin mo, huwag mo na akong bigyan, di ko kailangan. Dahil ano yung pinagbabahaginan natin, ano yung pinagsasaluhan natin, yun yung pag-ibig. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, yung mga mayaman na nauna na naghulog, nagkaloob sila ng bahagi lamang. Pero yung balo, dukhan-dukha, ang hinandog niya yung buo niyang ikabubuhay. Dito makita po natin, kung babalikan niyo yung Beatitudes. Napakabalintunan nung sinasabi ng Beatitudes. Mapalad ang mga aba, mapalad ang mga nahahapis, mapalad ang mga inuusig, mapalad ang mga nagugutom, mapalad yung mga pinahihirapan. Pag-isipin po natin, anong mapalad dun? Gustuhin ba natin na malagay tayo sa mga sitwasyon na yun? Pag binalikan niyo po yung Beatitudes, ba't sila mapalad? Mapalad sila hindi dahil doon sa mga sitwasyon na yun. Mapalad sila dahil yung mga sitwasyon na yun, naging matatag sila kahit nandun sila dahil dahil nagtitiwala sila sa Panginoong Diyos. Dahil nananalig sila sa Panginoong Diyos. Dahil di nila pinababayaang madaig ng mga bagay na yon. Ang Panginoong Diyos, ang pag-ibig, ang pananampalataya, ang pag-asa sa kanilang puso. Si Santa Teresa ng Calcutta, meron po siya sinabing gano'n Sabi niya, sharing begins when you have something, not something extra. Masasabi mo lang daw na talaga nagbabahagi ka o nagbabahagi ka mula sa sarili mo, hindi mula sa sobra mula sa iyo. Kaya nga po, yan yung pinapaalala sa atin na maraming nagsasabi, di ba? Give until it hurts. Mahirap din po yun, ibang masama loob mo pagka nagbibigay ka. Sabi ng isa, give until you feel good. Magbigay ka hanggang dun sa punto na nagiging masaya ka. Masaya ka hindi dahil pinapurihan ka. Masaya ka kasi ikaw yung kinasangkapan ng Diyos para tumulong at dumamay sa iyong kapwa. Tanungin natin sarili, paano tayo gumasta?
Paano tayo maghandog? Ano nga ba yung inilalaan natin sa iba? Yung bang ginagasta natin sa ating sarili, kaya din natin gastahin sa iba? Sa mga estudyante po namin, lagi ko sinasabi yan pagka magki-Christmas party para ituro sa kanila po yung kahalagahan ng outreach na hindi lamang kayo yung masaya, makapagdala rin kayo ng kasiyahan sa iba. Sabi ko sa kanila, kung kaya niyong gumasta ng ganyang halaga para sa sarili niyo, dapat sanay din kayong gumasta ng ganyang halaga para ibahagi niyo na meron ding ibang bata na katulad niyo na magkakaroon ng ganyang kasiyahan. Kung titingnan natin ating sarili, ano nga bang laman ng ating mga cabinet? Ano nga bang laman ng ating mga bahay? Ano nga bang pag-aari na meron tayo? Gaano nga ba ang pag-ibig na inilalaan natin pagdating sa pagtulong o pagbabahagi o pagdamay sa iba? Si San Ignacio ng Loyola, yan ang napakagandang panalangin na iniwan niya sa atin. Na sa araw-araw sa buhay natin, lagi tayong maglaan ng pag-ibig. Lagi nating baunin yung pag-ibig na yan at yan yung ibahagi natin sa ating kapwa. Dahil sa bandang huli, ang mga bagay na dadalahin natin sa kabilang buhay, hindi yan yung mga bagay na tinipon natin. Hindi yan yung mga bagay na binahagi natin. Hindi yung inimbak natin sa ating sarili, kundi yung mga bagay na pinagmalasakit natin sa ating kapwa. Kaya nga, hilingin natin ang panalangin para sa pagbibigay. Sa palagay nyo, ano po yun? Madalas pagkakanta, pagka nagbibigay, ang alam nating kanta, magbigay. Diba? Magbigay sa Panginoon, ibabalik, siksik, liglig, umaapaw. Oh. Tapos pagkakulang pa, dagdagan ang ibinigay. Oh. Hindi po yun. Ang dapat na kanta natin kapag gusto nating magbigay, ang kanta po natin, yung panalangin ni San Ignacio ng Loyola, take and receive. Ginawang awit po yan ng Bukas Palad. Pagbabalikan niya, nasabi po ni Saint Ignatius, sabi niya, take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All things I hold, and all I own are thine. Thine was the gift, to thee I all resign. Do thou direct and govern all and sway. Do what thy will command, and I obey. Only thy grace, thy love on me bestow. This make me rich, all else will I forgo. Alam nyo, alam po natin yung kanta na yan. Yan po yung kunin mo, O Diyos. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunita ko. Kunin mo, O Diyos, lahat ng hawa ko, lahat ng loob ko, anumang meron ako, anumang inaasam ko, lahat ay aking alay sa iyo. Everything. Napakaganda po sa umaga, yan yung panalangin. Tapos, bakit natin inaalay sa Diyos? Mula sa iyo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat. Ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, at dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang ang lahat at tatalikdan ko. Every day, lagi po nating kilalanin ang kabutihan ng Diyos sa atin. At kung inaalay natin ang ating buong buhay, yan lang yung iisipin natin.
Hindi lamang sa buong araw na to, sa buong linggo na to, paano ko inaalay ang anumang kaloob ng Diyos sa akin? Paano ako nagiging biyaya din ng Diyos sa aking kapwa? Salamat kung sakaling ibinigay sa atin ng Panginoon ang kung anong katangian o pagkakataon o pagpapala. Pero hindi yan para pasayahin lang tayo, kundi para maranasan natin yung higit na kasiyahan na tayo yung daluyan na yan ng pag-ibig sa iba. Tayo yung instrumento na yan para magpalalim ng pananampalataya ng iba. Tayo yung kasangkapan ng Diyos para maghatid ng pag-asa na yan sa ating kapwa. Sa gayon, kinalulugdan ng Panginoon ang inaalay natin. Kasi ang alay natin hindi basta material na bagay lang. Sabi nga po ng isang kasabihan, di ba? For the gift without the giver is bare. Na kung mayroong dahilan kung ba't may halaga yung iniaalay natin, hindi dahil yun ay malaki o maliit, kundi dahil yun ay mula sa ating puso. Dahil yun ay bunsod ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos.